Ng COA ang naantalang procurement ng medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Pero ayon po sa Bucor, mas malaking problema ang kakarampot na budget para sa gamot at pagkain ng mga nakakulong. At yan po ang tinutukan ni Salima Refrang. Sinita sila ng COA dahil naantala yung kanilang procurement ng medical at dental supplies noong 2022. Ano ang sinagot nila? May mas malaki pa po tayong problema dyan. Kaysa sitahin nyo kami na hindi kami nakapag-procure ng mga kung ano-ano noong 2022, ito po ang may problema mas malaki. Ano yun? Masyado pong maliit yung budget ng ating mga preso at 75 pesos at 15 pesos na gamot. Mainit at siksikan sa Special Care Pavilion at Infirmary ng Medium Security Compound ng Bilibid. Nandito ang mga PDL na matatanda na at may mga sakit na hindi kailangan manatili sa ospital. Ang iba, naglagay na lang ng tolda para may panangga sa init at ulan. May maalala sa kanila, lalo na yung mga bedridden natin. Hirap na hirap talaga. Una-una yung ventilation, hirap sila. Tapos kung kailangang outside referral, hindi rin kaagad-agad. Meron namang regular doktor po na pupunta rito. Tapos daily kami nagpapa-OPD. Sa lugar na ito pa lang, mahigit 500 ang may hypertension, habang 150 ang may diabetes. Sari-sari naman ang ibang sakit. Sa audit report ng Commission on Audit, pinupuna ang naantala raw na procurement sa 103.66 million pesos na gamot at iba't ibang medical at dental supplies ng Bucor para sa taong 2022. Bakit hindi raw naplano ang procurement ngayong regular requirement ito ng mga PDL? Pinuna rin ng COA na hindi na raw Ayun, so bakit hindi nyo pinrioritize yun? Akala ko ba mahal nyo yung mga PDL? Hindi nila sinagot yun. Susunod ang mga dami at uri ng pagkaing nakasaad sa Food Subsistence Agreement ng mga PDL. Nagkakaroon po kami ng shortage sa raw mats po. So ang ginagawa po namin pagka ganun, gumagawa po kami ng paraan para po maibigay pa rin po namin yung pagkain ng mga PDL and at the same time by not sacrificing po yung kcal count po. Magno-Nobyembre 2022 nang pumasok si Director General Gregorio Catapang Jr. sa Bucor, pero inaayos na raw nila ang mga isyung ito ngayon. Mas pinoproblema raw ni Catapang. Inaayos nyo pa lang ngayon? Yung para sa mga gamot? Medicinal o medicine needs or medical needs ng mga preso, ngayon nyo palang inaayos? At 70 pesos sa pagkain kada PDL. Ewan ko ano mabibili ng 15 pesos ngayon. Pinoproblema mo, Katapang. Yung 15 pesos na budget ng mga preso, mabuti nga sila may 15 pesos sila na budget. Mabuti nga sila, may 75 pesos sila na budget na pagkain. Mga kriminal pa yung mga yan, mga salot ng lipunan yan. Mabuti nga sa kanila, meron kayong plano. Dun sa mga normal na mga namamalimos dyan sa kalsada, yung mga taong grasya dyan natutulog na lang dyan sa kalsada kahit umuulan. Meron ba kayong plano, ang gobyerno, meron bang plano dun? Ako ang kauna-unahang tatanggi at makikipaglaban. Huwag niyong bigyan ng magandang buhay yung mga hayop na yan kasi parang yung ini-encourage yung mga nandito sa labas na maggumawa kayo ng krimen kasi inaayos namin yung sistema dito sa looban. Ang tanga lang. Ilang tabletas yun para sa high blood o vitamins o whatever. Isang order 75 pesos yun na yung adobong manok Tapos isang scoop ng kanin. O sabi ko, nako, kung dito pala kakain yung PDL, isang beses lang kakain sa isang... Problema mo yan? Alam mo ba, sabi ng NEDA, na wag na tayong kumain ng kanin, magkamote na lang tayo. Punyeta kayo. Alas man buha nga mo, ha? Nag-a-adjust kami dito sa labas. Kami ng mga taxpayer, nag-a-adjust kami. Tipid kami ng tipid. Yung mahal ng bigas, hindi kami makabili ng bigas. Sabi nung gobyerno, wag mag-diet na kayo. Mag-intermittent fasting na kayo, kaya kamote ang bilhin ninyo. Takin mo kami na mga problema kami sa kakainin namin kung paano kami magbabudget.
Tapos ikaw pinoproblema mo yung papakain mo sa mga hayop na yung mga kriminal yung mga buwisit na yan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kulang talaga yan. Yung 15 pesos na pang maintenance araw-araw, kulang talaga yan. Pero hindi lang po yung mga preso ang nakakaranas niyan. Yung mga law-abiding citizens, nararanasan din po yan. Bakit pinoproblema natin yung mga pusakal, yung mga kriminal na nabuhay sa kasamaan, tapos yung mga mamamayan natin hindi natin tinitingnan? Sa akin, okay lang. Yan lang yung budget pagkasya nila. Kung mamatay sila, ginusto nila yan. Gumawa sila ng krimen. Kung magutom sila dyan, mamatay sila sa gutom, ginusto nila yan. Gumawa sila ng, ng krimen. Dapat nga ganun. Dapat nga. Meron na naman tayong mga 50 namatay sa gutom dyan sa Bilibid. O kasi nga, mga masasamang tao kayo, gawa-gawa kayo ng kasalanan, tapos papasok kayo sa Bilibid, tapos pag namatay kayo sa gutom, galit pa kayo. Una sa lahat, kung hindi kayo gumawa ng kabulastugan, hindi sana wala kayo dyan sa kulungan. Diba? I-encourage natin yung mga gagawa ng kasamaan na, uy, wag kayong papasok, wag kayong mahuhuli. Pag kayo nahuli at pumasok kayo dito sa Bilibid, sigurado kayo. Yung sentensya yung 20 years, 5 years pa lang, nabuno nyo na. Diba? Bayaan natin yung mga yan. Ako, bayaan mo yung mga yan. Mga kriminal yung mga yan. May mga pinatay yung mga yan. May mga ginahasa yan. May mga sinirang kinabukasan sa droga mga yan. May mga kinidnap yan. Hinold up yung mga yan. O tama lang na mahirapan sila kasi hindi naman Disneyland yung Bilibid eh. Bakit? Ano nakakatawa? Diba? Hindi naman Disneyland yung Bilibid. Yung Bilibid, hindi naman yan na tawag dito, sanctuaryo. Oh, kumbaga yan nga daw yung yung impyerno na buhay ka pa para ka nang nasa impyerno eh. Di pa bayaan mo danasin nila yan, kasama yan eh doon sa sentensya nila yung paghihirap eh. Oy, kung hanggang doon na lang ang buhay nila, wala tayong magagawa doon. Po talaga kasya yung 15 kung lalo na kapag more than once a day iti-take po ng pasyente, mag-i-exceed po siya sa budget. Ang Department of Justice nananawagan na rin ng karagdagang pondo para sa mga PDL. 170 yung natagpo ang patay sa funeral home, sa Eastern Funeral Home. At 75% nito, nung ating pina-autopsy, ay malnourished. Yun, o di ba? Ibandil yun. O marami po tayong namatay ngayon, 125, palakpakan. Ang kinamatay po nila, namatay sila sa gutom kasi wala eh. Ang pinapakain talaga dito sa preso, mga basu-basura lang. O kaya, sige, kayo mga kriminal dyan sa labas. Ituloy nyo pa yan. Ganito din ang sasapitin nyo, di ba? O tingnan ko kung may gumawa pang krimen. Ang kapira naman yan.